Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Napakaaga pa ng ating kaibigan po ngayon para po ihatid ang masamang balita sa lugar na to. Maghanda po daw itong lugar na mapangalanan po natin dahil sentro po ngayon ng malakas na lindol at mag-ingat po sa tsunami. Kung mga idol, tandaan po natin na nag-trigger na ngayon ang dagat at sa ilalim ng kalupaan natin. Dahil sa nangyaring 7.8 magnitude, masasabi po natin na ito po ay the big one na dahil sa dami pong mga nasisira at mga buhay po ang nawala. Pakinggan po ninyo si kaibigan kung ano po itong mga lugar na to na mababanggit ngayon na dapat po maghanda dahil sentro daw ito ng malakas na lindol. Kaya tandaan natin kung hindi po ito masama yung ipinapaabot natin mga idol. Nababahala si kaibigan po sa nakikita po nila sa lugar na to kaibigan. Pero bakit nasabi po ninyo na itong lugar na to ay dapat po maghanda dahil sa tsunami? Nakaranas na po ba yung lugar na to mga idol ng lindol? Naku mga idol, sinabi ng ating kaibigan ngayon, maghanda po daw itong lugar sa Bohol. Diyos, kung malapit po ba ang Bohol sa dagat? Kaibigan? Na guys, patay na. Ito po ngayon ang masamang impormasyon ng ating kaibigan. Pinangalanan po niya ngayon ang sentro ngayon ng malakas na lindol. Dapat po maghanda kayo. Huwag lang tayo magpanik mga idol. Yung may mga bahay na mga 2 story, 4 story, siguro parang kinakabahan po ako dito sa sinasabi ng ating kaibigan mga idol. Delikado po kayo doon sa tsunami. Kung malayo man kayo sa mga area dyan sa Bohol, hindi kayo malapit sa dagat, mas lamang-lamang. Tama ka. Oh, grabe mga idol. Nababahala ngayon si kaibigan. Dahil sa kanilang nakikita ng mga impormasyon, agad po nilang itong ipinapaabot sa atin para makapaghanda ang mga tao na mga followers natin dyan sa Bohol, no? Maghanda kayo, mag-ingat. May nakitaan si kaibigan dyan na posibleng doon na naman po nakapuntirya ang kalikasan na sumasalanta. Yahak lang ng kinabuhi isaon na lang ni. Tama ka. Alam po ninyo mga idol, hindi nila inaasahan ni kaibigan. Talagang nakikita po nila itong lugar na magkakaroon po ng malakas-lakas din na pagyanig dyan. Kaya maghanda na kayo kung mayroon man kayo mga bahay na mga malapit sa dagat, malapit sa mga building, baka maguho. Kung sakali mangyari po yung malakas, kung aabot po ng 7 magnitude dyan, kapag yung nangyari dito sa Mindanao na ganyan katagal, maraming mga buhay ang mawawala na naman mga idol. Kaya swerte po ang nagkaroon ng bahay na materialis na mga kahoy. Kaya pala napakaaga po nila mga idol. Kinakabahan po ako sa sinabi ng ating kaibigan. Nakasintro, nakapuntirya ngayon ang lindol dyan sa Bohol. Sinabi ng ating kaibigan, hindi niya inaasahan. Kahit nakasintro man po ang Bohol sa lindol ngayon, hindi pa rin magkampante po ang Cebu at ang Luzon. Hindi po ninyo alam kung saan. Alam po ninyo dito sa amin, hindi po ganito ang nangyayari noon. No? Hindi ganito kalakas ang mga lindol dito sa Mindanao. Ngayon lang talaga na tumungtong ng 2020, 2025, 2026 yun. Doon po talaga nararamdaman ngayon ng Mindanao na grabe po ang mga pagyanig ng lindol. Kaya kung nadaanan ka man dyan sa Bohol ng malakas na lindol, isipin yung mabuti, madadaanan pa rin kayo uli ng mas malakas pa dyan.
Oh. Kinumpirma po ng ating kaibigan, sinabi na po niya at pinangalanan pa, maghanda ang buhol. Yun po guys, manalangin tayong lahat na sana ay hindi mangyari itong nakita, no, ng ating kaibigan. Paki-report ni Ghost Hunter 88 Pans 2.0. Maraming salamat sa inyo mga idol, baka ma-scam kayo sa kanya kasi mayroon tayo mga video dyan pinapost na mga langis, nagpo-post din siya, no? Ingat po kayo sa kanya, scammer po yung fake account po yan mga idol. Ghost Hunter 88 Pans, fake account po yan, hindi po yan ako, video ko lang po ang ninakaw. Ingat po kayo sa taga Bohol, kung mayroon man po tayong mga listener dyan o nag-watching sa mga video natin, ingat po kayo, nag-alala si kaibigan sa posibleng mangyayari dyan. Talagang nakikita, hindi pa rin tayo kampante, magpakampante ngayon mga idol, dahil masama po ang sign po ang nakita ng ating kaibigan. Tingnan po ninyo, walang hangin, parang nag-i-still lang po ang yung mga kahoy, hindi po talaga naggalaw-galaw sa hangin.